kaurag, ito na naman na yung lingkod. Simula na naman ang araw natin mga kaurag. Monday ngayon at time check muna tayo. Alauna 23 ng hapon, 1:23. Papasok na naman natin sa trabaho mga kaurag at wala tayong kasama. Hindi tayo maghahatid dahil off nila ngayon, Monday hanggang Tuesday, dalawang araw. Tayo lang ang may pasok ngayon mga kaurag. Simula na naman ang ating isang linggo. Lunes, pasok na naman. Leave that behind and let loose. Show your problems out the door and let loose. Ain't no worries on the dance floor. Just let the weight of your shoulders show up what you need. Yan talaga buhay dito mga kaurag. Pag may trabaho. Pag walang trabaho, pahinga, di ba? Ganun lang talaga. Kahit saan naman siguro. Yan. Marami ang nagkukumpara mga kaurag sa topic natin ngayon ay tungkol sa Pilipinas at Canada mga kaurag. Marami nagkukumpara dun sa pamumuhay sa Canada at pamumuhay dito sa pamumuhay dito sa Canada at pamumuhay sa Pilipinas mga kaurag. Kasi yung isang kasama ko, kaibigan ko sa trabaho, pag nagkukwentuhan kami pag break time, nakukumpara niya yung buhay niya sa Pilipinas at buhay niya rito sa Canada. Kasi mga kaurag, dun sa Pilipinas, ano siya, isa siyang engineer, isa siyang may pwesto, kumbaga may pwesto sa company nila. Bali nauna yung kanyang asawa niya rito na pumunta rito, tapos kinuha siya. Pagdating niya rito, akala niya yung natapos niya ron sa Pilipinas at yung pwesto niya ron sa Pilipinas ay magiging ganun din ang buhay niya rito sa Canada. Magiging amo rin siya, magiging bossing din siya, at makukumpara niya yung sahod, mas malaki raw ang sahod na makukuha niya. Pero hindi mga kaurag, kasi hindi siya nag-upgrade ng kanyang tinapos. Hindi niya ba dapat pagdating dito sa Canada, i-upgrade mo yung tinapos mo? Kung engineer ka sa Pilipinas, pagdating mo dito sa Canada, upgrade mo yun, schooling ka para makuha mo yung dating position mo, o dating bawa engineer ka o civil engineer ka o mechanical engineer ka. Pag-aralan mo muna dito, kunin mo muna rito, i-upgrade mo muna siya, at mag-apply ka, magkaroon ka ng trabaho, yung pa rin ang position na pwede mong ipasukan, engineer pa rin. Pero hindi siya nag-upgrade mga kaurag, at nag-apply agad siya sa company, at akala niya makakahari siya na bilang engineer, pero wala siyang ticket mga kaurag, wala siyang license makita, kasi hindi siya nag-upgrade. Kaya ang baksak niya, operator. Tapos kinumpara niya yung sinasahod niya, mas malaki raw yung sinasahod dito sa Canada. Hindi naman daw ang kagandahan. Kahit operator ka, mas malaki pa rin yung income niya, yung sinasahod niya as engineer doon sa Pilipinas. Diba? Yun ang kagandahan. Pero may reklamo pa rin mga kaurag. May reklamo pa rin. Kasi dito raw, puro trabaho talaga. Tsaka pagka hindi ka mayroon kang parang hindi ka nakakapaghinga, parang nakakapagpahinga, parang hindi ka makakapag-relax. Hindi gaya doon sa Pilipinas, talagang relax ka. Kahit kumikita ka lang ng 20K, relax daw ang buhay mo, masaya ka. Sino naman ang sabi ko naman sa kanya, hindi, sa umpisa lang yan, i-enjoy mo lang yung kung ano yung meron ka ngayon, kung ano yung kinikita mo ngayon. Mas sasabi mo, malaki nga rito, i-adapt mo lang muna yung pamumuhay mo rito sa Canada. May enjoy mo yan. Kaya talagang dito kasi gaya niya, gumawa sila ng bahay, diba? Tapos gumawa siya ng bahay, gumawa rin sila ng sasakyan. Marami nang binabayaran.
babayad ka ng bahay, babayad ka ng sasakyan. Hindi lang bahay naman ang babayaran mo rito. May mga tax pa yan, may mga insurance pa yan. Kaya parang ang hirap daw, kailangan mong mayroon kang pag-aari, mayroon kang sarili. Pero parang ang hirap daw kasi kailangan mong pagtrabahuan. Kasi nakukumpara niya na naman sa Pilipinas, pag nagkabili ka raw ng lupa, ang babayaran mo lang, 1 milyar lang. Isang babayaran mo lang, wala namang insurance, meron din sa atin mga ganun, pero hindi lang natin ginagamit, hindi natin kinabuha. Dito sa Canada kasi kailangan yan, meron kang monthly babayaran na insurance sa bahay mo, meron kang tax familiar pa sinasabi, di ba? Tapos yung sasakyan mo ganyan din, may insurance din yan, tapos monthly rin yan, tapos may hululugaw mo pa. Kaya talagang niya sabi niya, parang walang pahinga kasi kailangan mo magtrabaho kasi dahil mong babayaran, dahil mong kailangan para mabayaran mo lahat yung hindi ka napakabagal ito nasa akin unahan. 780 mga kaurag, 80, hindi 70 ang takbo ko, 50 itatang ko nagtakbong luneta. Nasa luneta. Sorry mga kawalag, na interrupt tayo dun sa unahan natin kasi talagang bumagal siya, tatang talaga. Yun nga, sinasabi ko, maraming kang babayaran dito. Yun na sinabi, pinaliwanag ko naman sa kanya. Kaya parang mas maganda parang yung pamumuhay niya sa Canada, sa Pilipinas kaysa dito sa Canada. Kasi hindi naman daw nararamdaman yung mga sinasabing benefits, yung insurance, yung benefit naman daw pala binabayaran mo pa rin sa company, kalahati, babayad ka rin. Kung talaga makakaurag, wala naman kasing libre, diba? Mayroon kang kunting binabayaran na, tapos may cashier mo yung share kayo ng company, siyempre, diba? Kasi hindi pwede yung company sagot niya lahat doon, pero sa hospital hindi naman daw niya nararamdaman yung sa health o hospital, kasi hindi ka naman ng hospital buti nga hindi mo nararamdaman yun di ba? Yun nga mahirap sa ating mga Pilipino mga kaurag, parang ang dami nating reklamo, ang dami nating regret sa buhay pagka sa atin, tulad ko, marami na akong naranasan dito na na ganyan, at marami na rin ako nakasalamuha mga Pilipino dito na mayroong mabait, mayroong abusado, mayroong mapagsamantala. Halos maraming mapagsamantala mga kaurang, di ba? Pero hindi natin pinapansin yung mga yan. Natutuwa tayo sa mga pagkakamali natin na gano'n, na huwag masyadong magtitiwala sa mga tao. Halos isang araw mo pa lang o 2 linggo mo pa lang nakikilala, tapos pagkakatiwalaan mo na agad, pagsasamantalaan ka lang ng mga yan. Dito mga kaurag, ilan lang sa kadaliri ko, bilang lang siguro baka bilang lang sa daliri ko yung mga kaibigan ko tunay dito na talagang pinagkakatiwalaan ko. Huwag kang masyadong ganun lang. Sabi ko sa kanya, hindi mo lang una, huwag nung pag isipin na mahirap, na ganito, pagdating ng araw, pagka ganyan ng kasi baka bigla kang umuwi, at doon mo mararamdaman pag umuwi ka, mas masarap pala nasa Canada. Diba? Pag na umuwi ka ng Pilipinas, maramdaman mo ang hirap pala dito sa Pilipinas, mas masarap pala sa Canada. Kasi pag umuwi ka, nag-resign ka na diba? Pag umuwi ka, mahirap ka na maghanap ng trabaho, lalo na pag may edad ka na, hirap ka na maghanap ng trabaho doon sa Pilipinas. Pag line of 4 ka na, nako, hirap na, hindi ka gaya dito, line of 4, line of 5, makakapaghanap ka pa ng trabaho, nasa 50 anyos ka, makakakita ka pa ng trabaho, nasa 40 anyos ka, makakita ka pa. Sa Pilipinas, wala na, malabo na, mag 29 ka pa lang, mag 20, line of 2, mahirapan ka na maghanap ng trabaho, diba? Yung mga graduate nga doon, hirap na maghanap ng trabaho. Kung pinangarap mo rin ng Canada,
dapaan mo na, di ba? Ano ka na, dito tsagaan mo na. Kung mahirap sa umpisa, sa umpisa lang yan. Pag tagal-tagal, ayos din yun ang buhay natin dito sa Canada. Hindi naman kahit saan ka naman siguro pumunta kung puro ka reklamo, wala talaga mangyayari. Kaya yan mga kaurag, share ko lang yun, yung aking kwento, ang kwento ng isang ating kakilala. Share ko lang yun mga kaurag, pero masarap dito mga kaurag kasi kung maayos mong buhay, mas maganda rito, lalo na kung kompleto kayo, sama-sama kayong pamilya, mas maganda rito. Kaya ito yung lingkod Kaurag, salamat po at maraming salamat sa mga nasubscribe at sa hindi pa nakakasubscribe at naliligaw sa akin channel, pasubscribe lang po si Kaurag. Salamat po, Diyos mabalos.